No, simulan natin. Sir, meron po akong question para sa inyo po, Yusek Cristobal. Nabanggit po ninyo ang dalawa sa strategies na talagang tutuunan natin ay yung to diversify our market. Kasi tama po na yung major markets po natin, unfortunately, yung po ang tinatamaan ngayon ng sunod-sunod na crisis or setbacks, so to speak, yung US, yung Europe, and in Japan. Yung pong emerging markets, mga ilang panahon na rin po nating naririnig na tinatap natin. Where are we in terms of tapping or nasa na po tayo in terms of our other emerging markets like wag na tayong lumayo sa ASEAN? Thank you po. Thank you. Magandang tanong yan kasi noon talagang nakikita lang parati natin, US market, EU market, more than 60% ng mga produkto natin doon pumupunta eh. Pero ngayon, more than 60% dito na sa ASEAN tsaka China. No? So, our products are going here more. No? Nag-iba na yung hugis ng ating total exports. At karamihan ng produktong yon ang tinatawag na intermediate goods. So, yung mga semiconductor chips ginagawa dito, ring pupunta sa China, ang finished product noon na computer o cellphone, yun naman ang ini-export nila sa US, Europe, no? Sa mga markets na yon. So, bale, pasok tayo doon sa tinatawag na global supply chain. Pati yung auto industry natin, yung mga wire harness, dito ginagawa, mga components, i-export yan sa ibang bansa, whether China or Thailand, bubuo yung produkto doon, tapos yun naman ang i-export nila. So, dalawang klase, at least, ang mga produktong ini-export natin, yung mga finished products, either furniture, mga damit, or food products, processed food, or intermediate na ginagamit din pang buo ng ibang produkto at pang export. At makikita nyo yung merkado natin, tama ka, Maju, na Asia, ASEAN, tsaka China, malaking bahagi na ng ating export market ngayon. Importante pa rin yung, siyempre, yes, Japan, US, sa EU, Taiwan. Pero ganun nag-iba ang itsura ngayon ng exports. Dudugtungan ko na rin po yung tanong na yon. So, maganda pong malaman na since yung intermediate, ano po yun? Roots. Hindi po tayo magkakaroon ng napakalaking paradigm shift in terms of export natin. Hindi po tayo malaking adjustment kasi yun din po yung bulk ng ating ine-export na dati. Mag-e-expand lang tayo. Hindi tayo lilihis, so to speak. Siyempre may positive yan, no? Tsaka may negative yan. Ang positive niyan ay lumalaki yung sektor na yan, intermediate goods. Pero pag meron nga crisis sa ibang bansa, no, or world slowdown, apektado yan, parang semiconductors. No? Ang downside lang ay ang kailangan natin gawin, kunyari, kung ginagawa natin na isang produkto na 10 pyesa yan, ginagawa natin dito 2 pyesa, ginagawa ng ibang bansa 2, 3. Ang mas gusto natin, dagdagan yung mga components na yon para mas may higher value tsaka mas maraming trabaho. So that's one strategy. We will try to get more of that, no? More of those components together, no? Second, ang ibig sabihin din ng sitwasyon na mas malaki ang intermediate goods natin, ibig sabihin yung mga finished products natin, yung mga produkto natin, ay mukhang hindi nakaka-compete na tulad noon. Di ba mas malaki ang value ng, mas malaki kita natin pag buo na yung produkto mabenta natin eh. Imbis na chip dito, kung cellphone mismo ang ginagawa natin, binibenta natin, mas maganda, di ba? So, ang strategy natin is pati yung finished products natin, pagandahin natin. No? Let's move up the value chain. So, kunyari, yung sinabi ko kanina, imbis na kopra tayo ng kopra noon, magandang presyo, pero hindi na. Coconut oil. Ngayon, may bago tayong effort talaga na yung cocoa water.
No, very popular, high demand sa US, sa EU. Nakapag-ship na tayo sa US na a few months ago. No, significant din under the Pepsi brand, Coco Water. Yung mga ganyang klaseng produkto ang gusto natin emphasize. Pagdating sa furniture, home style, garments, textiles, ang hinahanap natin yung higher quality, mas magandang design, diba? So that we can also compete in the consumer markets.